Rights Reserved 2014. 5, 4, 3, 2, 1. Straight to the point commentary. Fun exchanges. This is it. The hashtag with Disco. Lynn. Anna. You can call me Queen Bee. And Bert. Say what you wanna say. The hashtag. Welcome everybody to another edition of your favorite The Hashtag Podcast. Nandito na naman po ang inyong barkada. Ito po si Anna, kasama ko si Bert, si Lynn, at si Isko. Say hi everyone! Hi. Hi! Kamusta naman kayo? Ayan, isang linggo tayong nawala dahil sa internet issue. Buong Pilipinas. Alam mo yan. Parang kung kailan nag-summer na nangailangan yung mga tao ng more internet, tsaka siya more nawala. So, anyway, summer na. Alam niyo yan, ang mga bata ay bakasyon na. Ang mga nagtatrabaho, hindi pa rin. So, kamusta naman? Diba? Totoo naman. Nung nasa school tayo, feel na feel natin ng summer. Nung nagtatrabaho na, hindi na. So, summer na, sobrang init. So, pag-usapan natin, ang ating hashtag today ay, gusto niyo pang hulaan kung anong hashtag? Dapat maganda yung pronunciation. Dapat yata yung teacher magsabi para maganda ang enunciation. Ay, Again, ikaw na daw. ang hashtag natin ay, sana tama yung pagka-pronounce ko, no? Sana ba beach? Ayan. Sana pa beach. Dapat pala talaga mahaba para hindi tayo ma-sensor. Ganun ba yun? Pag binisa mo, sana ba beach? So, ang hashtag natin ay sana pa beach. Anyway, so summer na nga. So pag-usapan natin, syempre pag sinabi nating summer, parang common na sa ating mga Pinoy na gumawa ng lakad papunta sa dagat-dagatan. Diba? Parang na yan eh. It's a given na kapag summer na, kailangan nang gumawa ng mga plano papunta sa beach. Ngayon yung mga taong nasa Manila, siguro pag-usapan natin today kung ano yung mga masasuggest natin sa kanila na magandang puntahan all over the country. Actually, hindi lang naman beach, diba? Marami pa namang options. Pero for this episode, let's talk about where we can go, the nice places. Ang daming magagandang beach sa Pilipinas. Dahil alam naman nating lahat na islands tayo. So let's talk about that, where we can go, and what we can expect. Sinong gustong mag-start? May masasuggest ba kayo from within Manila, Lynn? Do you know any places within Manila or within the outskirts of Manila? Kung gusto nila na lang, kasi di ba pagka summer, parang yung iba, ang trip lang talaga nila, lumublob sa tubig. Para lang mabasa lang sila. So, inflatable pool ko gano'n. Oo, di ba? Parang ang init ng swimming. So, kung ganun yung feeling nyo na mainit, gusto nyo mag-swimming, pinakamalapit sa Manila, I think, yung resort lang talaga, yung pool. Yan, dyan sa may, tama ba ako? Antipolo? Tay-tay yata. Taytay. Ayun, Taytay. Yan. Mahina din ako sa geography. Akala ko same place yun. Ako din, akala ko same place lang yun. So, yun, yan, dyan sa Memories naman ang memory. Hindi ako nakapunta doon. Yung pinag-uusapan natin, di ba merong yun, wave pool? Oo, may wave pool. Tapos, May tanong ako tungkol sa wave pool. Na-appreciate nyo ba siya? actually, hindi kasi ako nagpunta doon sa wave pool. Buti na lang, Lee. Yun. Kasi ang na-experience ko sa wave pool, di ba, umaalog-alog yung, may waves, di ba? Umaalog-alog talaga. Pumupunta dun sa kunyari may Sure. dalampasigan. Oo. Hindi naman yun sand, semento lang. Semento. Kada hampas ng tubig doon, may naiiwan ng mga liba. Yun nga mismo, kaya hindi ko gusto yung wave pool. Kasi feeling ko lahat ng dumi ng mga tao naiiwan dun sa sahig. Ganun. So, nakikita siya. Oo. At magkasama kaya kami ni Ana noon. Sabi ko pa, Ana, subukan natin yung wave pool. Kami naman excited. Parang mga taga-bundok. Sige.
tingin namin, ay, okay, may residue. Oo, tapos nasasalap ng paa mo. Oh my God. Ayun nga lang ang downside. Kasi syempre kapag ka summer, kasabihin mo yung lahat ng tao na gusto mag-swimming. So, kung gusto nyo ng, yun, kung okay lang naman sa inyo yung ganon, na marami kayong kasama, tapos di nyo alam kung naihian na ba yung pool o ano. So, yun, pwede pa rin naman doon. Pero may pa isang isa-suggest. Yun nga, marami naman kasing mga resorts na malapit sa Manila. Ito sinasabi ko to kay Isko. Yun kasing friend ko, binukas na nila yung ano nila. Mansion kasi yun na may pool. So ngayon, kinonvert na nila yung area na yon para pwede na siyang i-rent. Kung ayaw nyo ng maraming kasama, so pwede kayong i-search nyo na lang yung Seraphim somewhere in Antipolo. I-rent nyo yun lang. Mga magkano yung nag-uusapan natin dyan? Kasi since siya, rented siya, tapos meron ang kung natandaan ko, mga 4 rooms yung available na, although hindi ko na sure kung ilan yung taong pwedeng magkasya sa isang room. Pero it's around mga 8 to 10,000 yung rent. Overnight. Ay, hindi ko lang alam kung overnight ha, basta yun, 10,000, mga ganyan. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko masyadong gusto ang summer. Kasi mainit. Oo, mas gusto ko yung rainy season kesa sa summer. Hindi ko masyadong na-appreciate yung sobrang init. Siguro dahil mabilis akong ma-migraine. Tapos, di ba malabo yung mata ko. Gusto ko nagsuswimming. Pero, like yung sa beach, hindi ko masyadong ma-appreciate din dahil malabo yung mata ko. Siyempre, hindi man ako pwedeng nakasalamin or nakakontakt habang nakalublob sa dagat, di ba? So, hindi ko masyadong, di ba? Hindi ko masyadong nakikita. So, siguro kaya hindi ko masyadong gusto yung summer. Meron ako naisip, di mag-contacts ka tapos nakagagals ka all the time. Tapos pag uwi ko, meron ako sunburn sa yung mukha ko may puti. Beautiful. Gano? Marlo Aquino. Ayan. Meron ba kayo masasagot din Manila? Sa kailan di pa ako nakakapunta doon baka kayo nakapunta na. Yung Ace Water Spa. Ay, alam mo, Hindi. Ay, gusto ko i-try yun. ilang beses na ako na-invite dyan, hindi rin ako pumupunta, ewan ko ba. Pero masaya daw Ako nga doon. may mga pa. Yung mga coupon pa ako sa kanya dati. Hindi ko rin napuntahan. Yun. Pero masaya nga daw doon. Saka marerelax ka kasi may parang meron silang mga parang jet massage, ganyan. Yun nga lang, hindi ko feel doon kasi hindi pwedeng magpicture. Ah, Ay, ganun. talaga? Doon, no? Dahil lang doon. Bawal Tsaka mag-picture strict sila sa attire, di ba? Oo, kailangan talaga naka-ano ka, pang swimming attire. Even sa guys yata, parang hindi masyadong inaalaw na naka-board shorts. Kailangan yata parang naka-swim Bawal, trunks. bawal. Kasi yung ano nga ba to? Pag-asawa ng kapatid ko, manuga, anong tawag ko doon? Manugang? Bayaw? Kapatid Brother-in-law. mo. Depende, kasundo mo ba? Yung brother-in-law ko, birthday niya, parang last week. Tapos, dapat doon sila pupunta. Kaso ayaw nung lalaki. Kasi nga, ayaw daw niyang Mag-trunks. trunks. Or kung ano man, din bawal nga ang board shorts. Bakit si Daniel Matsunaga nung isang araw, nakita ko sa Chris TV, naka-board short. Doon? Oo, kasama niya si Eric. Eh, O sige, paano mo sasabihin kay Daniel Matsunaga na hindi siya pwedeng mag-board shorts? Sa bagay, bakit nung hindi siya sasabihin bawal mag-board shorts? Nung sayang naman. Hindi baka daw, para makontrol nila yung crowd. Kasi kapag hindi siya nag-board shorts, baka biglang hindi na sila makapag-shooting doon. Doon na yung mga tao. Eh, syempre, diba? Sayang naman yung opportunity. Anyway. Diba? Mga hunks, ang rule pala, ang mga hunks kailangan naka-board shorts. Alam mo, ang sexism, Bert, it goes both ways. Oo. Buti na lang si Eric hindi naka-two-piece. Sino? Eric, yun ang kasama niya eh. Yung Nag-two-piece yung pinatay ko na yung TV. Tingnan mo? Sinasabi ko. Lalo na si Pero Bao. anong suot niya? Hindi yan lumangoy, naka-ano lang siya. Naka-damit pantao siya. Oh. Damit Tao. Damit panlupa, ayan. Pwede na pa yun. Oo, damit pang tuyo. Oo. Tapos pag doon dito sa tabi ng Ace Water Spa, pagkatapos nila, nag-buffet sila eh. Doon sa area na yun. So may kasama ba talaga siyang buffet pag yung entrance doon? Hindi ako sure. Ang alam ko, may kasama yung ano ba yun? Malapit sa MOA. Kwenta pa? Wensha. Kwenta. Yan ang may kasamang buffet. Kaya wag na tayo magsano pa beach. Sana pa spa na lang. Parang mas masaya yun. So, Makakawawa talaga yun, no? Kapag hindi kayo nakapagplano ngayong summer, mag-spa na lang kayo. Siguro sa Manila, kung
yung pinaka-option ninyo talaga is magpunta ng spa. Kasi parang yun na yung may tubig eh. Well, Sa Amanaba, may tubig doon, diba? ay, wag ka. Ay, may tatanong ako. Summer na yun, medyo wala tubig. Baligtad din. Buhay pa ba yung gubat sa syudad? Ay, hindi ko alam. Alam mo, hindi ko alam kung saan yun talaga eh. Naririnig ko siya before, pero never kong nalaman kung nasaan siya. Ako din. Diba? Di ba sa Hindi ko Lamesa alam kung watershed yan? Yun ba yun? Yun ba yun? Hindi ko alam eh. Ako nga nung bata ako, sa may EDSA, di ba, meron kasi doong parang isang lumang building na doon nakapintura yung yung ad ng gubat sa syudad. Tapos parang, Yeah, Jeff. may gubat doon. Sabi ko, paano nagkasya yun? Yan yung nakikita ko dati. Yung ad na Paano may yun. gubat doon? Paghahalata ang edad nitong dalawa. Hindi kami makarelate niya. Pero alam mo, akala ko dati, yun, hindi ko alam na parang resort siya. Akala ko para siyang club na nagpapakahit. Kaya pinakaanan yung gano'n yung Oo nga, di ba porn movie yan? Kita mo, club lang sinabi ko, porn ng naisip Sabi ko mo. ba, basa sa gubat. Yun ba yun? Yung porn movie. Parang may undertone. Porn nga eh. Oo. Pero yung Lamesa watershed, di ko alam pwede mag-swimming doon. Pero di ba sabi nila yun daw yung nag-iisang rainforest sa loob ng city? Oo, sabi nga nila. Ayun. Hindi ko alam Natural kung- ba yun? O man-made na rainforest? Dapat natural siya. Kasi di ba sa may bandang Bulacan na yun? Hindi ko alam kung nasaan yun eh. Doon yung sa area ng Fairview eh. Doon sa up north. Pero Manila. Pero Di ba malayo ang Fairview sa Bulacan? Oo nga. Napansin Is it like on the opposite direction? Magkatabi kaya sila. Di ba Jill, pag malayo ang konting Fairview tawid- sa Bulacan. Hindi. Pag Oh, hindi ah! Hindi malayo ang San Jose Fairview del sa Monte Bulacan. na, di ba? So, ibig mo sabihin, sobrang layo niya. Umikot na siya. Ang San Jose del Monte, nasa dulo ng Bulacan. Malayo yun. Baka doon sila nagtabi. So, nakaikot lang. Magkatabi sila. Hindi ako nagjo-joke. Pag alam mo yung grotto, Oo. di ba yun So, doon ang Muñoz, daan sa Fairview, Bulacan, ganun. Sorry, I need visual proof. I-email mo ako ng maka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mali ka kaya, Bert. Malayo ang Bulacan. Ang layo mo yan doon sa Bulacan. Gumana yung internet mo sa bagal nitong... bagal ang mundo natin ngayon. Nakapag-Google Maps ka pa. Nakatawa din si Ano. Here's me. Ayan, oo. Quezon City. Up north, Novaliches. Tapos La Mesa. Tapos San Jose del Monte. O, saan yung Fairview? Di ba dun yun? Area ng Novaliches? Di ba dun yun? Novaliches? Ay, sorry. Iwag ko, di ba magkaibang lugar yon? Oo nga, nasa kabilang Hindi Fairview, Novaliches, Quezon City, yun di ba? Naku, may Pareho siyang nasa Quezon City. Pero, alam mo, sige, ganito ha. Next week, ang topic natin talaga, geography. Pag-uusapan natin mabuti yan in detail. Mag-move on na tayo sa ibang region, yung hindi na Metro Manila. saan na Mag-start tayo? tayo sa Region 1. Naku, Oh my God. wala akong ano. Region Layo, ba? di ba? Oo, by region to. O, paano? History na. Kasunod na ng geography. Ilocos. Sa Ilocos, ang hassle lang dito talaga is sobrang tagal ng biyahe. Kung Totoo yan. kayo, as in talagang, diba? Saan ba ang kung mag-take kayo ng Pagudpud? bus. Nasa Pagudpud is in Ilocos. Oo, Ilocos nasa, ano? Nasa dulo ata Norte. Wag yun. Ay nako. Sa lawag ba yun? Sa norte nga. Alam niyo ba? Norte yun. May Kasi ang meron lang sa Ilocos Sur, vegan. Yun lang meron doon, okay? Pagudpud North, vegan yung Sur. Pero pag- Okay? Pag pumunta ka ng Pagudpud, di ba mag-airplane ka? Saang airport? Pwede Di ba kang Doon sa Lawag Airport. sa lawag. Oo, sa Lawag. Oo, sa Lawag. Paglapag mo sa plane, meron kang parang 4 to 6 hours na land travel bago ka makarating ng Hindi naman. 1 hour lang. Nagpagudpud kami, pero hindi kami nag-plane, nag-land travel kami. O, gano'ng katagal? Kami din. Hins, nahuli kami ng bus. So, kumbaga, ang tawag doon, cutting trip. Oh.
So, umalis kami ng alas 9. Dumating kami dun sa Lawag. Ng umaga? Alas 7 ng umaga. Dumating sa Lawag ng alas 6 ng gabi. Nung alas 6, naghabol kami ng bus papunta dun sa Pagudpod. Dumating kami alas 12 ng ating gabi. Tapos sinundo na lang kami ng trike papunta dun sa resort. Grabe. Pero, Pero ang pa din ang tagal ng biyahe mo Kasi I nung know. ako naman, nung pumunta kami ng Pagudpod, umalis kami ng Manila ng 11 o'clock ng gabi. Tapos dumating kami ng Lawag ng around 7 in the morning, 7 before 8, ganon. Tapos another hour para makarating sa actual Pagudpod. Ay kasi G, siguro yung sinakyan mong bus, yung diretso talaga. Yung sa amin kasi, Oo. putol-putol kami para makahabol. may ano ba yan? Yung stopover ba yan? Meron siyang stopover, pero medyo malayo na Nasa somewhere north na rin talaga. Kasi naalala ko noon, gutom na kami, tapos kasi syempre pag umalis ka ng gabi, 'di ba? Maiisip mo matutulog ka lang. So hindi ka masyadong nag-prepare ng pagkain kasi you're expecting na by morning nandun ka na. So kakain ka na. Hindi ganoon yung nangyari. Ang baon ko lang Skittles. So imagine. Actually, sobrang kung pupunta kayo ng Pagudpod, sulit siya. Kung pupunta kayo doon kayo magsistay, hindi doon sa mga resort talaga na kilala. Oo. Kasi, yung nagstay ako doon sa Polaris, I think yun yung ni-refer sa akin ni Isko. Ay, doon ka nagpunta? Oo. Mura lang, nasa a little over 1,000 lang yung room per day. Tapos okay naman siya aircon. Wala nga lang cable signal. Hindi ko alam kung ba't gano'n. At saka, advice ko lang sa mga taong pupunta doon. Hindi ka naman manonood ng TV, diba? Tsaka walang ATM sa Pagudpod. Ay, oo. Dapat may cash kayo talaga. Oo, kasi ako pa, naisip ko pa, yung pera ko nun kasi, pag kailangan mong mag-withdraw, pupunta ka ng Lawag. Diyos ko. Okay. Kasi Hindi ang naman plano kasama ko nun, yung mag-withdraw na lang. Hindi. Okay naman yung daan. Saka pagbaba mo talaga ng bus, may mga trike na isasakay ka na nila papunta dun sa mga resort. Saka may mga homestay. So yung mga nagtitipid, pwede kayong mag-homestay. Kasi diba, ano naman ang gagawin mo? Matutulog ka lang naman talaga, tapos gagala ka na, diba? So kung medyo nagtitipid kayo, mag-homestay na lang kayo. Pero may mga resort na medyo mura. So Public yung ba mga yung 1,000. Public yung beach unless dun ka nga talaga sa mga big time na resort. Oo. Pero kasi, nandun ako peak season May. Hindi naman ganun kadami yung tao. Pagpunta namin, hindi kasi peak seasons, kaya kami-kami lang. Tapos, andun kami sa ibang resort, naliligo. Di ba, hindi ka naman nila babawalan pumunta doon sa kabilang resort. Hindi ka naman sila magagawa. Malay mo naman, di ba? Basically, ang gagastusin nyo kung pupunta kayo ng Pagudpod, I think the bus fare is around 700, 750. One way yun Layo. Oo, tapos yun nga, mga around 1,200 yung room. Pero peak season rate yun so it's really not bad. Kung mag-homestay ka, I know it's around 400 to 600 lang, depende dun sa bahay. Para kami pumunta ng Naga, ganyan ang biyahe namin sa Naga mag-uumpisa kami ng 2 a.m., dadating kami mga around 6 or 7 a.m. Pero nagmamadali ako nun. Kasi talagang pinipilit ko umalis kami na madaling araw para tulog yung mga bata. Kasi kapag gising yung mga bata, maraming nararamdaman. Ang hirap magbiyahe, nagising ang mga bata. Oo, nagugutom, naiihi, nahihilo. Alam mo yun, kapag tulog sila, wala lang, tulog lang sila dito sa likod. Dire-diretso lang kami. Mabilis mainip ang mga bata kapag nasa biyahe. Tama. Correct. Anyway. So anyway yon yung Ilocos there, Pagudpod. If you wanna go, kung gusto nyo naman ng actually medyo ganun din, pero I think it's slightly more beautiful sa Cagayan. Region 2 na yun, di ba? Ay, mas mahirap pumunta doon, di ba? Yung biyahe is 12 hours, pero kasi ang maganda dun sa Cagayan, meron silang special economic zone dun So kung hindi kayo beach person, may mga casino tsaka mga hotel. There's actually something for everyone. Yun namang mga nature lovers, merong may mga beach, pwedeng mag-island hopping, tapos pwede ring mag-trek sa medyo may mountainous area doon na pwede mag-trek, may mga waterfalls. Tapos yung paborito ko doon yung lighthouse. Yung Cape Engaño na lighthouse. Sobrang overlooking yung buong area. So, ganda. Kaya lang, I think it's a little bit more expensive than Pagudpod din.
Speaking So, of lighthouse, naalala ko tuloy yung lighthouse sa Zambales. Tama, di ba? Yung lighthouse sa Zambales. May lighthouse sa Zambales. Ano nga yung Bakit hindi ko nakita yun? natin? Hindi kasi natin siya napuntahan dahil bumabagyo. Ay, yung ano, yung ipipilit talaga, yung kabilang isla. Mabutik na kasi tayo mamatay dun eh. Region 3 ang Zambales. O yan, adi idagdag nyo na yan sa pupuntahan nyo. Yung ano nga yung mga islands na pinuntahan natin dyan. Basta summer in Zambales. Oo. Yun. Oh, actually, oo. Kung medyo gusto nyo naman ng malapit-lapit ng konti sa Manila, Pundakit. Zambales is where you can find Anawangin, Capones, Pundakit. Ang maganda naman sa Yung Zambales, Pundakit kapag, Adventure. kapag nature lover ka talaga, doon ka pupunta. Kasi di ba meron dong yung tour na magte-tent ka lang. Oh, pwedeng mag-rent ng tent, tapos doon ka na rin matutulog, tapos para kayong tent city. Magkakatabi kayo habang nagtitrip. Tama. Pinakamalapit ata yun na yung white talaga yung sand. Sa Zambales. O, tsaka na sila ngayon eh, pwede na rin mag-surfing sa Zambales. Although yung waves doon, hindi kasing ganda ng sa north. Hindi ko alam kung dahil ba medyo nakapasok yung, parang, ang Region 3 kasi medyo alanganin yung pwesto. Hindi kagaya ng Region 1 kung na talaga nakabukas sa dagat. Level So, mas shark. maganda may shark sa malapit sa Corregidor Island. Sa inyo. So, kung pupunta kayo sa Corregidor, ingat po kasi po, shark-infested waters yun. Totoo yun. Ay, so, totoo So, yun pala lang. talaga ang shark. Hindi siya ang isip lang. Ano yun? Parang ngayon mo na-discover, no? Oo. Parang, Yung kola mo dati manananggal siya, gano'n. wala, parang joke lang. Parang sini lang, Parang, effects ano lang. yan, parang box. Okay. Meron akong agent dati, may phobia daw siya sa shark. Tapos hindi ko ma-imagine kung paano ka magkakaroon ng phobia sa shark kung land person ka. I mean, di ba, sa araw-araw naman nasa lupa ka, paano ka nagkaroon ng phobia sa shark? Baka akala Bakit nila. meron bang taong walang phobia sa shark? Siyempre, pag nandyan na yung shark, hello. Pero siya, ayaw daw niya makakita ng shark. Sabi ko, so pag nakakita ka ba sa jeep, sa feeling mo pa parang may tatalon sa'yo, ganun. Di ba? Paano pagpunta niya Weird na lang. store, nakita niya yung Maui in Sands. Ayun. Ayaw nga niya talaga ng shark. Ewan ko pa, medyo weird yung taong. Anyway. So, yun. Uy, sa Kamaya. Tapos na po, Maganda ba doon? Ay, Kamaya pala. Kamaya Kamaya. Beach Resort. Kalala. kasi naisip ko kaedad, sorry Hindi, actually, hindi ko pa napuntahan. Nakita ko lang sa pictures. Everything looks good naman sa pictures, so. Nakakainis I don't naman really kita doon kay. Bakit? Kasi doon ka pupunta? Mahal kasi doon. Ayun. mahal ba Pag tagal doon? doon ka kasi, hindi ka pupunta doon sa mga resort. Kasi, Saan ka ganito pupunta ka lang. Kasi, kahit yung mga big time na resort doon, syempre, di ba, meron lang naman silang section ng beach na pag-aari nila. The rest nun, hati-hati pa rin yun. So, ang ginagawa namin sa Bataan, pupunta kami sa Morong. And then, that's where we find lang yung mga parang mga bahay na nagpaparenta ng mga cottage. So, mas mura yun. Pati yung paluto, mas mura sa kanila compared dun sa pupunta ka sa resort. Wait, Kasi yung pupunta lang sa resort, yung mga turistang hindi taga doon. So, ang dami na nating napag-usapan, mga friends, pero parang feeling ko ang dami nyo pang gustong sabihin. So, we'll cut off the discussion for now, and we'll continue on next week. We'll give you a few more ideas kung anong pwede natin gawin sa ating summer vacation. So, for now, we'll say goodbye. This is Anna, Bert, Lynn, and Isko, and we'll see you all next week. Bye! 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 The hashtag would like to thank our friends. Healthy Deals Philippines. Follow them on Instagram via Healthy Deals. Now PH. Follow them on Twitter at twitter.com/nowph or on Facebook at facebook.com/nowph. Thanks to the music we use for this podcast. Roar by Katy Perry. Brave by Sarah Bareilles. Ready or Not by Bridget Mendler. Royals by Lord. What Makes You Haha by One Direction. And Beautiful Ones by Suede. The hashtag is a proud production of Phantom Media. Phantom Media is the new media division of the Leadership Network. Follow Phantom Media on Twitter at Phantom Media PH or on Facebook at Phantom Media PH, or email us for any comments at phantom@leadershipnetwork.com.
Thanks for listening. Until next